Good morning. I am here together with Mayor Benji Magalong to inspect some of these problematic, again, flood control projects. I think you can see for yourself na talagang hindi trinabaho ng mabuti ito. Dahil yung ginawang slope protection supposedly dito ay bumigay kaagad. Sinama, pati yung slope protection na dapat na nandyan na hindi ginawa ay gumuho lahat ito, bumagsak dito, mabigat, nasira yung kalsada. Ngayon, nakita ngayon namin yung erosion sa ilalim ng kalsada, which is the most important part, ay wala na-erode na dahil yung ginawa nilang protection wall ay ubod ng hina, ubod ng liit. Now, the project that was supposed to take care of this cost us 260 million, more or less, 260 million. The 260 million that the government spent for this project had no effect whatsoever as to protect the slope. Parang walang ginawa. In terms of the effect on businesses, because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think is the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. Now, we will go to the next site. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting to sa corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Pinagbawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikback. Kaya pagpatuloy sana ninyo ang inyong pagsumbong, and I'm not just talking to local government officials, kahit sino. Basta't may alam kayo, sabihin ninyo sa amin, pa-inspeksyon natin, kung may problema, ayusin natin ang problema. So, napakinggan po natin, napanood natin, ito pong interview ni PBBM doon po sa Tuba, Benguet, doon po sa isa sa mga palpak na proyekto dyan po sa Cannon Road, at kasama niya si Benjamin Magalong. Ngayon, parang hindi yata ito nabanggit ni Benjamin Magalong sa isa sa kanyang mga expose. Wala siyang expose dyan, at hindi po niya ito isinisiwalat. Hindi niya ito sinasabi sa media. Meron ba kayo napanood na sinasabi niya yung patungkol dyan? Yung pinipinpoint niya yung mismong proyekto na yan sa Cannon Road na ito po ay nasimula noong January 10, 2023. Ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naupo po sa pwesto noon pong 2022. 2023, January 10, ito sinimulan. So, ito pong proyekto na ito ay sinimulan under the initiative nitong si Congressman Mark Go ng Lone District ng Baguio City. Siya po ang siya po ang kumbaga nagpasimuno niyang proyekto na yan. At yun po yung tawag dito, Republic Act 11604. Yung Cannon Road ay gagawing all-weather road. Baguio Congressman Bill transforming Cannon Road into an all-weather road signed into law. January 15, 2022 po nung ito ay naging batas. So ito po ay under pa nitong si Digong. Si Digong pa po ang presidente ng pasinayaan ng proyekto na yan. Kumbaga yung
ito ay maaprubahan, si Digong pa po ang presidente, di ba? So, etong si Mark Go, ito po yung nakalaban ni Benjamin Magalong noong nakaraang election po sa Baguio City noong 2025. Nitong 2025 may election. Pero natalo si Mark Go. Etong si Mark Go po nakatatlong term na po ito as a congressman simula 2016 hanggang 2025. Ngayon, ito po yung napansin ko kay Benjamin Magalong. Nasa lang pala niya, nasa may ilong lang pala niya, nakaharap lang sa kanya. At baka nadadaanan pa niya itong proyekto na ito, bakit hindi niya po ito unang inexpose? Abay kaligtasan, kalagayan ng buhay ng mga nagdadaan diyan, at karamihan po ng pumupunta diyan ay karamihan dumadaan diyan ay mga taga Baguio. Yung iba'y umuuwi, yung iba na may pumupunta ng Maynila, karamihan diyan Baguio City resident ang dumadaan. At ang iba naman ay yung turista. Masisira ang Baguio City at hindi napupuntahan ng mga turista kapag ganyan ang kalsada. 'Di ba? Bakit hindi ito kinalampag ni Benjamin Magalong at inuuna pa ang issue sa national? Nakikita niya ang mga proyekto sa DPWH sa Kapatagan. Pero yung nandoon sa bundok na nanganganib, na gumuho, yung buong structure na yun tinawag na useless ni PBBM dahil nga po sa ito ay nakakatakot na. At ito po ay napakalaki pa ng halaga na gagastusin nasa kalahating bilyon na naman ang gagastusin. Para po ito ay ma-reconstruct o maayos, mapatibay. Kasi doon sa gilid ng ilog, makikita nyo dyan sa drone na video, ito po ay gumuho. Diba? Dapat yung slope protection sa baba na yan ang pinakamatibay. Makapal. Kung mga 3 dipa ng tao, ganun sana kakapal ang nilagay dyan na base. O yung kanyang pinakapondo para ito ay maging matibay. Tapos nakabaon hanggang sa baba kumbaga sa kalupaan ng, 'di ba? Ito yung ilog, nakabaon pa diyan sa ilalim ng ilog yung slope protection na 'yon para maging matibay. Ang nangyari, meron ngang slope protection pero parang isang dangkal lang ang kapal ng ginawang slope protection diyan. Kaya po kapag talaga rumaragasa ang tubig ng ilog, lalo't may kasamang mga bato yan, mga boulder na naglalakihan, talaga pong magigiba yung proyekto na yan. Diba? Panahon ni Digong ito, pinirmahan Diba? Ngayon, isa pa po sa narinig ko dyan sa interview na yan ng ating Pangulo, ay yung pong patungkol sa mga rock netting. Na sobrang overpriced po ang talagang ginawa na pagpepresyo. Alam niyo po ba na ang rock netting dito sa ating bansa, kumbaga sa proyekto ng gobyerno, ang rock netting po ang nagkakahalaga po ng 11,000. Okay, yung exact na price ay 11,720. So nasa na nga po, nasa 12K na, katulad ng sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun yung detailed unit price analysis. Detailed unit price analysis, yung rock netting, yung per square meter ay 11,720 or almost 12,000. Pero alam nyo po ba na ang talagang halaga lang po nitong presyo na ito ay napakamura lamang. At ito po, okay, napakamura lang pala niyan, hindi pala aabot ng ganong halaga. Okay, nahanapin ko lang ko yan
So, ito pong halaga nito ay nagkakahalaga lamang ng nasa 3,000. 3,000 pesos lang po. Imagine niyo po yun. Noong pong 2018, ang halaga na kanilang binibigay po diyan sa rock netting, 17,000 per square meter. At nito pong 2023, naging 25,000 per square meter. Ganun na po katindi. Ang naging halaga po nito. Ngayon, napatunayan po nitong 2024 ng isang civil engineer sa Zamboanga City na ang rock netting po talaga, ang pinaka presyo talaga, yung tamang presyo ay 4,300 lamang. So, ibig sabihin, yung mga politiko po ay in-overprice po ito ng almost 6 times. Imagine niyo yun. From 17,000 noong 2018, abay ginawa pong 25,000 noong 2023. Buti na lamang talaga at ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay naging ito yung naging sentro ng kanyang SONA, nitong nakaraang SONA. Ito yung kanyang naging pinaka main na objective na inilabas po sa publiko, ang yung racket na ito ng mga politiko at ng mga nasa construction. Imagine niyo po yun. Ang halaga lang po ng rock netting ay nasa 4,300 lang talaga. Nitong 2025 2024. So kung maaari, baka nasa 3,200 or 3,000 plus noong 2017, 2018. Pero syempre, di ba, nagmamahal naman ng mga materyales. 2024, 4,000 lamang ito. 4,300 ang kada square meter. Tapos pinresyohan nila ng 25,000. So tubo na kagad sila ng nasa 20,700. Yung 20,700 na yon, kanino mapupunta yon? Siyempre, ang kaperahan na yan, mapupunta po sa mga politiko, unang-una na, doon sa nagpasinaya ng mga proyekto. So, nung panahon ni Digong, napakalaki po talaga ng kickback na nagawa ng mga taga-DPWH at ng mga tauhan ni Digong. Imagine niyo po, panahon ni Digong, meron bang naging pag-iimbestiga dito sa DPWH projects? Wala. Wala po. Kaya talagang talamak ang korupsyon noon kasi pinabayaan ni Digong eh. Busy si Digong sa EJK. Busy si Digong sa pogo niya. Busy si Digong sa isabong. Busy si Digong sa paghalik sa mga kababaihan doon sa Japan at sa South Korea. Busy si Digong sa pakikipagkasundo niya kay Putin at kay Xi Jinping. Kaya ito talagang sektor ng korupsyon sa DPWH, hindi niya mapapansin. Yung edukasyon, hindi niya rin mapapansin. Pababayaan niya lang yan. Sa edukasyon, wala siyang kikitain. Sa DPWH naman, baka kaya hindi po niya ito tinututukan at hinahayaan niya lang, baka malaki din ang kanyang komisyon. Kasi katulad nitong dambuhalang proyekto na ito, na sinimula noong kumbaga yung inisyatibo at kumbaga pagpapasa sa batas para ma-rehabilitate itong Cannon Road ay nagsimula sa kanyang termino. Diba, imagine niyo magkano na ilagay diyan sa pera na yan. Okay, puntahan natin na kung magkano yung presyo diyan. Okay, 264 million ang ginastos po diyan. At ang 3K Rock Engineering ang gumawa po niyan under the DPWH program. 264 million po. Tapos ganyan po katindi ang pinsala. Ilang buwan pa lang siya na na-declare na tapos. April, May, June, July, August. 4 na buwan. Sipak na. Yan ang proyekto ni Digong.
So, project details, location, Camp 6, Cannon Road, Tuba, Benguet. Purpose to protect motorists from rock falls and landslides. Ang nangyari, puro pa rin landslide. Bakit? Yung taas ng tunnel, gumuguho. Kita naman po diyan sa sa drone video na may mga guho ng landslide. Mayroong mga bato na nakapatong na doon sa mismong tunnel. Kapag po marami ang bumagsak diyan na lupa, bato, boulder na sinlaki ng truck, posibleng gumuho din yung mismong tunnel na yan sa bigat. So, ibig sabihin, yung mismong tunnel, hindi siya safe. Kasi yung taas, hindi inayos. Diba? So, ibig sabihin, tong proyekto na to ni Mark Go ay hindi po matibay, hindi po pinag-aralang mabuti. Kaya nga tanong natin, Mayor Magalong, andyan lang pala problema. Kalaban mo sa politika yung nagpagawa o nagkaroon ng inisyatibo para magawa yan. Siguro naman nadadaan ka dyan sa Cannon Road na yan. Kung hindi pa pupuntahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man lang ma-expose sa taong bayan ang kalagayan ng proyekto na yan. Kaya tama yung sinabi ni Richard Gomez na putak ng putak itong si Magalong, pero yung kanyang sariling syudad, hindi niya naayos. Yung kaligtasan ng mga turista na pumupunta sa kanyang syudad at ng kanyang mga constituents na nagbabiyahe araw-araw, diyan sa tunnel na yan dumadaan. Hindi man lang niya naisip ba yan? Na delikado ang kalagayan ng mga tao diyan. 'Di ba? Sana meron siyang kumbaga yung sarili niyang kusa na eto, tignan niyo tong proyekto na to. Si PBBM pa nagpunta eh. 'Di ba? Kaya po ito, sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, the project was deemed useless by President Ferdinand Marcos Jr. after it was damaged by typhoons and monsoons rain in 2025. Imaginin mo yun, 264 million pero totally useless na siya. Kapag ito'y ginawa o nirepair, another 500 million na naman ang kailangan na ubusin. Samantalang napakalaki na po ng nailagay dyan na pondo o pera. Kaya alam nyo, napakabuti ng ginagawa na ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ma-inspect itong mga walang kwentang proyekto na ito na mapanganib sa mga Pilipino, mapanganib sa taong bayan. Habang yung mga politiko na kumita sa kickback, mga DPWH official na kumita sa komisyon, kumita sa lagay, sa tongpats, at mga kontraktor na nagyayamanan dahil ang kanilang ginagawang proyekto ay mga substandard. Meron ng isang pangulo na siyang mismong nagpapakita ng kapalpakan nito sa mga Pilipino. Pinapakita na ni PBBM na palpak ang isang proyekto ng gobyerno. Ngayon lang po nangyari yan. Ngayon lang po, merong isang presidente na matapang niyang pinupuntahan ng iba't ibang lugar para ma-inspeksyon. Biruin mo yung pumunta ka dyan sa Tuba, Benguet na yan, di ba? Hindi may pagkakaila Dambuhalang proyekto yan bakit hindi man lang nakita yan ng ibang politiko? Hindi nakita ng mayor, hindi nakita ng gobernador, yung proyekto na yan napalpak. Na parang nakataw-taw na lang na anytime pwedeng bumagsak yung mismong tunnel dahil nag-erosion na yung ilalim ng tunnel. Diba? Ganyan ka walang, kumbaga parang etong si Benjamin Magalong, dito ko napatunayan, pasikat. Pero yung problema na malapit sa ilong niya, hindi niya naaamoy. Diba?
kung talagang siya kung talagang siya concerned, siya na mismo magbubuking niyan, katulad ng ginawa ng governor ng Occidental Mindoro. Si Bons Dolor. Siya mismo pumunta dun sa proyekto. O si Benjamin Magalong, mayor ng Baguio City. Cannon Road, dinadaanan ng mga turista papuntang Baguio City para ma-secure mo ang safety ng mga turista. Simula dun sa kilometer 0.1 ng Cannon Road dun sa baba, sa La Union. Paakyat. Titignan mo na yan, i-check mo na yan. Kasi ikaw ang mayor ng Baguio City, kailangan mo na ma-inspect yan at makita na yung mga taong pupunta sa syudad mo safe. Kaya alam ko nga may toll gate dyan eh. 3 beses na ako nakapunta ng Baguio, may toll gate pa dyan eh. Paakyat ng Baguio. Diba, tignan nila. Tignan niya mismo, siya mismo. Kahit na hindi niya sakop yan, pero yung Cannon Road, dinadaanan ng mga turista pa Baguio City. Kung di pa pumunta si PBBM, hindi natin makikita na ganyan na pala kalaki ang sira. Ganyan na pala kalaki ang na-erode sa ilalim ng tunnel mismo. Diba kaya, Benjamin Magalong, mayor, baka meron pa dyan sa mga paligid mo na mga palpak na proyekto, diyan ka na lang muna tumingin o kaya diyan mismo sa syudad mo. Kaysa magbubunga nga ka na hanggang sa kapatagan, sa national na level at mga kung ano-anong mga pagbanat mo sa mga kongresista, tignan mo muna yung malapit diyan sa bakuran mo. Kung di pa nagpunta si PBBM, wala kaming kamalay-malay dito na gusto pala namin kumunta ng Baguio. Ganyan pala kadelikado kalsada dyan. Diba sino masisira? Baguio City. Bababa ang bilang ng mga turistang pupunta ng Baguio dahil sira yung kalsada. Natatakot dumaan dyan sa tunnel na yan. Natatakot dumaan dyan sa may mga landslide na yan. Magkaroon ka naman ng sarili mong inisyatibo dyan. Benjamin Magalong, hindi yung puro kabunganga. Hindi mo man lang pinakita sa amin na ganyan na pala kalaki sira niya. Nagpaplano pa naman kami pumunta ng Baguio this year. Wag na lang. Hanggat hindi gawa yan, hanggat hindi namin nakikita na matibay yung ilalim niyan, naku. Pag gumuho yan, dumadaan ka, Diyos ko day. Ala na. Magiging kwento ka na lang. Nakakatakot dumaan dyan. Kapag iikot ka naman dun sa kabila, sa Marcos Highway ba yun? Yung pababa ng La Union. Kasi ganun kami, ahon ng Baguio, baba ng La Union, dun sa likod, sa baba. Hindi kami sa Cannon Road dumadaan pa uwi. Kasi nagbi-beach pa kami sa La Union. Dyan sa, Bawan. Ayan, saka nakarating na ako ng San Fernando, La Union, yan. Magaganda mga beach dyan. Hindi white sand, black sand, pero maganda. Malinis ang mga dalampasigan. Friendly mga tao. Sana po sa lalong madaling panahon, ma-rehabilitate to. Kasi wala na no choice na. Kailangan gastusan ulit ng ating mga kababayan to. Kailangan pondohan ulit ng gobyerno para mapatibay, para hindi masayang yung ginawang proyekto na pinasinayaan noong panahon ni Digong. Diba? Palpak! Basta talaga naumpisaan sa panahon ni Digong, sigurado palpak. Punong-puno ng korupsyon. Ganyan ang mangyayari. Ay nako. Tapos lahat ng sisi kay PBBM. Sus Mariosep itong mga taon to. Mga DDS talaga, basta DDS, bobo eh. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.